So ayun, yun sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po ang lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, kay Roel of Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at syempre po ang ating mga Kalingap Partners, no? Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga, no, mga Kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawa lang po natin ng reaction. At muli po, no, pagbibigay ng ating personal opinion, no. Siguro ngayon kung tayo, it's about love ang ibibigay nating payo dito po, no, sa naging pagbubunyag, no, ni Kuya Bal Santos Matubang sa isa sa kanyang mga beneficiaries, no, mga kalingap at kabagis, no. At napakalinaw po sana ng future nitong batang ito na kung saan ay talagang parang ah, inangkin ng anak ni Kuya Bal Santos Matubang at ni Ate Edna Vlogs ito pong beneficiaries na ito dahil nga po ulila na po, no, namatayan ng tatay recently at nagsimula po ng panibagong chapter sa kanyang buhay diyan po sa Daet. Punong-puno po ng pangarap itong batang ito. Pero unfortunately, dahil sa mga pangyayari na hindi naman po natin expected, dahil nga po syempre, tayo po ay may kanya-kanyang pinagdadaanan, no, sa buhay at hindi po natin masasabi kung ano po talaga ang kadahilanan kung bakit nag-decide siya na umalis na po, no, sa poder nila Kuya Bal Santos Matubang at ni Ate Edna Vlogs. Pero yung panghihinayang ay talagang nandun po, mga kalingap at kabagis, no. Ang tinutukoy ko po, mga kalingap at kabagis, ay isa sa masasabi po nating minahal ng kalingap netizens na bata dahil nga po talagang madiskarte sa buhay, yung pagmamahal sa magulang ay talagang nandoon, inalagaan ng kanyang ama hanggang sa binawian ng buhay. At ito po, may panibago na naman po siyang pagsubok na pinagdadaanan, no. And we do hope na sana malampasan niya ito at magtuloy-tuloy ang kanyang pangarap at sana one of these days ay makita natin na maging successful siya, no, sa karera niya sa buhay. So ang tinutukoy ko po, mga kalingap at kabagis, ay ito pong si Pinyel. So talagang kinagiliwan ng supporters ng Kalingap itong si Pinyel. Laging kasama yan ni Kuya Bal Santos Matubang pag nag-i-scout or pag gumagawa po ng short films, kasama yan, cast po yan sa mga Kalingap Angels at talagang nakitaan natin, no, na talagang masasabi natin na ito pong si Pinyel ay talagang deserving na matulungan. Pero dito po, sa naging recent live streaming ni Kuya Bal Santos Matubang ay may revelasyon po siyang ikinuwento o isinare sa madlang people na kung saan di umano mga kalingap at kabagis ay parang may namuong pagmamahalan sa Lighthouse, mga kalingap at kabagis. At ang pagmamahalang ito ay between Pinyel at isa sa mga kalingap partners ng Team Kalingap, no. Isa ring masugid na umaalalay kay Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang mga lakad, sa kanyang paglingap at madalas po nating makita yan na nasa likod at sabihin nating mapagkakatiwalaan din po dyan po sa Lighthouse. So ang tinutukoy ko po, no, mga kalingap at kabagis, sa ito pong si Kuya Kens. Na kung saan di umano, mga kalingap at kabagis, in despite of sabihin na nating heart to heart na pagtatanong ng mga kalingap partners natin at nila Kuya Val Santos Matubang kung may namamagitan dito po sa dalawang ito ay naging mailap po, no, ang sagot nila. So yun, mga kalingap at kabagis, sabay-sabay po nating panoorin at pakinggan ang kwento po ni Kuya Bal Santos Matubang regarding nga po dito sa istorya ni Kuya Kens at ni Pinyel. So without further ado, simulan na po natin, mga kalingap at kabagis. Okay. Ay si ano po, ito mga kalingap pa.
Di naman po na sisiraan ko si Piniel at saka si Kuya Ken. Sasabihin ko lang yung totoo. Ayaw ko naman kasi na baka isipin nyo, di ako nagsalita tungkol dito. Baka isipin nila, pinaalis namin. At least pumula sa akin yung ano, yung kwento, yung Yun ang maganda. istorya. Maraming nakapansin po kasi nasa lighthouse po yung dalawa, si Pinya at saka si Kuya Kens, parang ano, very close, masyadong close sila sa isa't isa. Di ko naman po sinabi na ano na magjowa sila ano, kasi heart to heart talk, nag-usap kami, hindi sila umamin, wala silang sinabi na magkasintahan sila. Pero alam nyo po na marami nakapansin sa lighthouse na yung kilos nila ay kakaiba. Alam niyo mga kalingap at kabagis, no, yung mga kilos at galawan, no, body movement ika nga, no, ay minsan, yan na po minsan ang sumasagot sa mga katanungan natin na hindi po kayang sabihin sa salita. Siguro, may sabihin na nating hiya na nararamdaman dito pong dalawang ito dahil nga po syempre parehas pong natulungan ng kalingap at hindi naman po siguro nila inaasahan na magkakadevelopan sila kaya na-deny nila sa mag-asawang matubang kung anumang relasyon meron sila mga kalingap at kabagis, no? Kasi in the first place, talagang masasabi natin na labis-labis yung tulong na naibigay dito kay Piniel. And at the same time, yung pagtitiwalang ibinigay kay Kuya Kens, di lamang sa pangangalaga sa lighthouse, pati sa mga pang-personal na kwan na rin po, no, na galawan ng nila Kuya Bal Santos Matubang ay pinagkatiwalaan ng gusto itong si Kuya Kens. Kaya masasabi po natin siguro talagang nangibabaw yung nahihiya sila, no, na aminin dito po sa mag-asawang matubang ito pong kanilang masasabi nating kwan namuong pagmamahalan. So pagpatuloy natin. Actually po si Piniel, parang kumbaga sa ano po, nakafocus lang kay Kuya Kens nung nasa lighthouse na, yung bandang huli po, nasa kay Kuya Kens sa Kapukos. Pag may mga lakad kami, hindi sumasama si Piniel pag wala si Kuya Kens. Minsan niyayaya naman ni Kuya Kens na isama si Piniel. Ganon. Hindi ko man binigyan ng pansin yon kasi ang turing ko diyan na ano, nakakabatang kapatid ni Ken si Piniel. Parang nakakabatang kapatid. Pero na-develop pala, ano, parang na-develop ata ang ano ko lang dahil yung nagkaroon ng problema si Ken sa ano, yung kamay na pilayan. Si Piniel ang naglalaban ng damit niya eh, tsaka nakikare lahat. Pag may sakit si Piniel, si Kuya Kens ang ano, nagpapakain lahat. Baka doon na develop yung parang ano, mutual understanding. Eh normal naman yun sa, 'di ba, mga kalingap. Pero kami ni Ate Edna, inayaan namin kasi ang aming ano, ang nasa isip namin, walang kapatid si Piniel na lalaki. Para sa amin, siguro si Kuya Kins ang pwedeng makatulong kay Piniel para at least maging masaya siya. Tapos kung may mga problema, matulungan. Yung parang ano po, brotherly Yun, brotherly love. ano, love. Wala kami sa isip na baka maging jowa, di ba? Wala sa isip namin 'yon. Ang aming ano doon na brotherly love ang ano, hindi yung liniligawan ni Kuya Kins. Kaso po, dumating sa punto na napapansin na po ng mga nandoon na si Piniel po hindi na nakikisalamuha sa mga vlogger, parang umiiwas. Tapos may mga silos-silos na. Yung kay Vanessa, nagsilos din daw po kay ano kay Piniel eh. Nagsilos si Piniel kay Vanessa. Yung mga kwento lang, pati kay Joy dahil yung minsan nalalapit si ano. Ayaw kong maniwala kasi hindi man umamin yung dalawa, nag heart to heart talk na kami.
kinausap namin lahat, gano'n. Yun ang mahirap do'n, hindi So, may umamin. mga ano po, minsan mayroon ng panahon na 'pag kumakain isang plato lang, yung mga Do'n pa lang mga kalingap at kabagis 'no, alam na yon 'di ba? Kahit hindi po magkaaminan. Nagshi-share kayo ng pagkain sa iisang plato. It is more than brotherly love na po yun sa aking interpretasyon mga kalingap at kabagis 'no. Yung mga bagay-bagay na supposed to be dapat sa sarili mo lang na ginagawa tapos 'pag share mo na sa ibang tao, tulad niyan, pagkain sa iisang plato, ibang galawan na po 'yan. Yun po ang, interpretasyon ko diyan mga kalingap at kabagis. narinig ko sa lighthouse, mga sumbong. Tapos 'pag nagkuwentuhan hanggang madaling araw, minsan 1:00 nagkukuwentuhan pa yung dalawa. Lumalabas po na parang nagsarili sila ng mundo. Yung dalawa po nagsarili ng mundo. At dumating sa time po na parang humiwalay si Piniel sa mga babae. Kina Vanessa, kina Mary Joy. Pero ano po, mabait, masipag si Piniel, mga kalingap. Masipag si Piniel. Saka si Kuya Kins, masipag din po sila. Gusto namin na makapagtapos si Piniel ng pag-aaral. Ngayon, mga kalingap, parang lumalim yung kanilang pagiging magkaibigan. May punto na inaway ni Piniel yung jowa ni Kuya Kins eh. Yan, isa pang punto yan, 'di ba? 'Pag dumating ka na to the extent na yang mga away ka na ng jowa, eto si Kuya Kens pala, may girlfriend pero bakit, hindi niya nalabanan 'no, yung, ganitong lust, ika nga, na kung saan ay, dapat kinontrol niya ang, kanyang sarili na labanan ng tukso, ika nga, at, iwasan yung mga ganitong bagay. Pero yun lang naman ang tanong dito, Kuya Kens 'no, bakit? Nag-ano kasi yung jowa ni Kuya Kins naghahabol. Pati ako nag-chat na rin. Inaway no ni Piniel yung jowa. Ngayon po hiwala si Angel. Si Angel po inaway ni Piniel, parang nagsagutan lang. Ngayon po hiwalay na po yung jowa, yung si Kuya Kins saka yung jowa ni Kuya Kins, si Angel, inaway na po. Naghiwalay na sila. Ako'y nalulungkot po kasi pumunta dito si Kuya Kins sa lighthouse. Masaya. Tagla yung pangarap ni Angel, yung ano po niya, kasintahan niya sa bulan. Alam ni Regan yun, Kuya Regan. Sinabi sa akin ni Kuya Regan, Kuya Bal, may jowa yan, kababataan niya, si Kuya Kins. Natuwa naman ako po sa pagkataglay ni Kuya Kins, yung kanyang jowa, kasama sa pangarap. Nalungkot ako sapagkat umalis sa lighthouse na break na sila. Doon ako nasaktan, mga kaibigan. Tapos wala na po si Piniel. Ay, yung pangarap ni Piniel na makapagtapos parang nabaliwala. Ay, sabi ni Piniel, kung noon daw po ay na-overcome niya yung hirap, di ba? Yung na-overcome yung hirap sa kanyang papa, ngayon pa kaya hindi niya ma-overcome. Para sa amin naman po, mga kalingap, ano to parang opportunity. Tulad ng kalingap, may mga scholarship. Kung kailangan mayroon kang oportunidad, ba't maghihirap ka pa? Kailangan bang maghihirap pa para mapatunayan na kaya mo? Kung mayroon naman ganitong opportunity po na magpapaaral. Sa amin po, wala mang problema sa amin. May umalis o may pumasok. Sa part namin po, wala kaming problema dyan. Kasi kami po ay tumutulong lang. Sa part ni Piniel na masakit sapagkat instead na makapag-aral siya, umalis. Ang ginawa ko po, mga kalingap, no, para ano lang, yung bagang matigil yung ganong issue na kasi even si Kalingap Mick nagsabi rin po sa akin, Kuya Bal, magjuwa ba yan dalawa? Si Ken saka si Piniel kasi ang tagal mag-usap. Laging dyan, halos gabi-gabi daw po na sa duyan
Kasi may duyan si Kuya Kins sa lighthouse. Lagi diyan, halos madaling araw. Ang tanong sa akin ni Kalingap May kung magjowa. Sabi ko, hindi ko alam. Tanungin mo na lang. May mga ano po, may mga kilos na ano, kakaiba. So, nung nasa ano kami, nag-travel kami, sabi ko, Kuya Kens, mas mainam Kuya Kens. Diyan ka muna sa Bulan Sorsogon para yung iyong jowa, yung iyong kasintahan, makapag-usap kayo. Yung bagang ano, yung lagi makikita, saka yung mother mo, ganun, mga kalinga. Pero, nalaman ko po, dahil nag-chat sa akin yung kanyang kasintahan, nasabi sa akin, Kuya Bal, break na kami ni Kuya Kens. Lagi pag-break si Kuya Kens sa akin. At ang katwiran po ni Kuya Kens ay ano muna, no? Focus muna sa family. Nalungkot ako doon, mga kalingap. Kasi dumating sila sa lighthouse, si Kuya Kens, may pangarap. May pangarap kasama yung ano, yung kanyang jowa. Ngayon po, hiwalay na sila. Hindi ko alam kung bakit. Nahiwalay Yun na na yung sila. reason, Kuya Bal. Magandang ano ha, magandang jowa ni ano ha, ni Kuya Kins, mga kalingap. Oo, maganda po yung jowa ni Kuya Kins. Sinabi ko ito kasi ayaw ko yung hanapin nyo sa amin. Kasi may naghahanap na sa si Piniel. Si Piniel po ay umalis na po. Nung nalaman ni Piniel po na si Kuya Kins po ay madistino sa Sorsogon, nag-decide si Piniel na hindi na siya sasama sa daet. Nag-decide siya po na umalis na sa daet. Sabi ko, saan ka pupunta, Piniel? Wala ka namang bahay. So ang ginawa ko po, mga kalingap, ay tinunover ko kay Ambassador Jose Andrino, si Piniel. Ambassador, bahala ka na dyan. Total, nag-decide siya na hindi na sumama sa daet. So, yun no, mga kalingap at kabagis, no? Coming straight from Kuya Bal Santos Matubang, ang confirmation na ito pong si Piniel ay wala na po sa lighthouse, and at the same time, ito pong si Kuya Kens ay minarapat na bumalik muna sa Sorsogon. Dahil nga po, nung nalaman ni Piniel, di umano, sabi ni Kuya Bal Santos Matubang na ito nga pong si Kuya Kens ay doon muna sa kanilang bayan, ay nag-decide na rin siya na umalis po ng lighthouse. At total, si Ambassador Jose Andrino naman ang naka-scout kay Piniel, ay itinurn over na po kay Jose Andrino, no? Itong si Piniel. At hindi na po natin alam kung ano pa ang mga susunod na magiging pangyayari sa buhay ni Piniel. So, yun. Nakakalungkot lang, no? Mga kalingap at kabagis, no? May individual na talagang yung pagtulong ay talagang legit. Gusto kang tulungan, gusto kang pag-aralin, gusto nilang makamit mo yung pangarap mo sa buhay dahil nakita nila yung pinagdaanan mo, bakit kailangan pang talikuran? Kailangan pang, kung tutuusin, parang bakit ipinagpapalit ngayon sa nararamdaman, no? At this point, mga kalingap at kabagis, parang ang nagiging matimbang kay Piniel ay yung nararamdaman ng kanyang puso at hindi po nangingibabaw yung pagiging reasonable, ika nga, no, sa pagiging practicality sa buhay. Kasi kung magiging practical lang naman itong si Piniel, mga kalingap at kabagis, no, at this very moment na talagang nagsisimula pa lang siya ng panibagong chapter sa kanyang buhay, ay dapat mas prioritize niya yung kanyang edukasyon, yung kanyang magiging future pag siya po ay nakapagtapos sana ng pag-aaral. Kasi yan ang pinakamalaking sandata ng mga kabataan ngayon para harapin ang hamon ng buhay, no, sa mga darating na panahon,
ay yung kahit paano man lang po sana ay nakapagtapos ng pag-aaral. Diploma, sabi nga nila, tsaka diskarte sa buhay. Ano ang importante? Hindi na po dapat pinag-uusapan yan, mga kalingap at kabagis, no? Kung may pagkakataon ka na magkaroon ng diploma, magkaroon ka ng propesyon sa buhay, at may opportunity nandyan na available naman, ay dapat hindi na po binitawan yon. Wala naman pong hinihinging kapalit ang Team Kalingap, sila Kuya Bal Santos Matubang, bagkus ang isang hiling lang dyan, pagbutihin ang pag-aaral. Para sa kanila din naman yun, pagdating ng araw. At saka kay Kuya Kens naman, although parang walang 100% na confirmation dahil walang nangyaring aminan, ay maano man lang na sana na napigilan, no? Kung ano man yung naramdaman niya kay Piñel at that very moment. Dahil kung tutuusin, siguro si Piñel naghahanap lang yan ng pagmamahal ng isang kapatid. Dahil nga po wala siyang kapatid na lalaki, ay baka nakita niya kay Kuya Kens yung mga karakteristik o mga bagay-bagay na hindi niya nakita nung siya po ay kasakasama niya pa po, no, ang kanyang tatay na inaalagaan at that time. Siguro may nakita siya something kay Kuya Kens na masasabi po nating, alam niyo naman mga kalingap at kabagis, no, basta ang pagmamahal ang pinag-uusapan ay talagang sabi nga po nila hahamakin ang lahat. At ayun na nga, nahamak na po at nangyari na yung mga unexpected na turn of events sa kanilang buhay. Pinyel, kung mapanood mo ito, payo ko lang sa'yo, no? As sabihin na nating may experience na sa buhay, ika nga, sa hamon ng buhay. Dapat maging practical ka sa mga pagkakataon na ito. Kung may opportunity available, andyan na, igagrab mo na lang, take it. Ang pagmamahal, ang pagkakaroon ng karelasyon, nandyan lang yan. Pwede mo yang i-take. Pwede mo yang hanapin muli pag ikaw ay nakapagtapos na at meron ka ng sariling propesyon na pwede mong ipagmalaki. Di lamang sa mga kamag-anak mo, bagkus sa buong mundo. Diba? Nakakalungkot lang dito kay Kuya Kens dahil nga sabi ni Kuya Bal Santos Matubang na kasama sa pangarap niya ang kanyang girlfriend nung siya po ay pumasok sa Team Kalingap. Pero nung nag-exit ay nakakalungkot lang. Magkahiwalay na po sila. Diba? So yun mga kalingap at kabagis, no? Mag-comment na lamang po kayo. Nalulungkot ako. Nalulungkot ako dito sa nangyari. Dito po kay Pinyel at kay Kuya Kens, isang kalingap partners at isang kalingap beneficiaries na yung mga ganitong bagay, no? Kung tutuusin, hindi po ito big deal. Pero yun nga po, hindi po natin inaasahan. Nakakalungkot lang talaga. Ano naman po ang inyong masasabi mga kalingap at kabagis? Mag-comment po kayo sa ating comment section. Pag-usapan po natin yan. So yun mga kalingap at kabagis, muli. Maraming salamat dahil sa dulo po ng reaction video natin ngayon ay nasamahan nyo po muli si Jubilito TV Official, no? So, paki-subscribe nyo na lang po pag hindi nyo pa po na-subscribe si Jubilito TV Official. Paki-like na rin po ang ating video for today. And at the same time, supportahan po natin ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs Kalingap Rab, no? Rowell of Malalag. So hanggang dito lang mga kalingap at kabagis. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Karepa Year 2024. As I always say mga kalingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!